mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang malamig na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At bago magsimula ang ating pachismis, mga pa-intriga at mga pa-issue at mga revelasyon, hindi magsisimula yan kung wala ang ating menopausal distraction look mula sa mga kandidata sa Miss Universe 2022. Dahil hindi ko nga kayang i-DIY ang palok ng ating pambato. Of course, sa kasipagan ni Kuragan, pak, check, ay, bullseye, Miss Universe Curaçao 2022. Oh, diba? Why, tugnaw si Kuragan. Buwis buhay na naman tayo mga karagkarag. Oh, yan. Ito yung DIY sa palok ng pambato ng Miss Universe Curaçao na si Gabriela. Gwapa kay siya mga karagkarag sa kanyang interview look for today's vlog. Oh, diba ang buhok ni Kuragan? Ay, kaigat yun yung Kuragat Puryagaba. At ito na nga mga karagkarag, bilisan natin kay tugnaw na jud kayo, nagkurog na jud ko mga karagkarag. Pero kaya mo to Kuragan, itaguyod mo ang vlog na to. Laban para sa ekonomiya. So ito na nga ang mga latest ganap ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media. Nako, sa katatapos lang ng interview ng Miss Universe, marami ang napatanong at napataas ng kilay. Nasaan daw ang darkroom interview na sinasabi ni Madam Ann sa kanyang nakaraang mga pa-interview sa changes ng Miss Universe organization. So sa akala talaga natin, yung magiging darkroom ay yun yung magiging eksena ng Miss Universe Thailand 2022, di ba? Na hindi makikita ng mga kandidata, ang mga judges, hindi makikita ng mga judges yung kandidata, kundi boses lang nila, gaya nga ng setup ng Miss Universe Thailand 2022. At si Madam Ann, andun rin nakatago sa tinatawag na darkroom. Pero sad to say, sa edisyon na to, open interview siya mga karagkarag. Kaya marami ang nagtanong, ano yung darkroom na sinasabi ni Madam Ann. So base din sa nasagap ko sa mga explanation sa social media, ito palang darkroom na sinasabi ni Madam Ann, ang ibig pala sabihin sa mga Thai is normal at regular interview lang. So yun pala yung sinasabi na darkroom ni Madam Ann. So, hindi kasi niya na in-explain. siguro mga karagkarag, base sa sariling obserbasyon ko lang at haka-haka ha. Itong pa-darkroom siguro na sinasabi ni Madam Ann, siguro i-apply niya to sa next edition ng Miss Universe. Kasi sa taon na to parang nakaplano na lahat ng Miss Universe organization bago nila i-turn over kay Madam Ann yung talaga bilang bagong may-ari na siya ng Miss Universe organization. So nakaplano na siguro ni Madam Paula, ni Madam Ami na ito yung magiging setup ng Miss Universe 2022. Siguro sa next edition yun na yung makikita natin yung changes na sinasabi niya sa organisasyon, di ba? So ngayon nag-stick muna sila sa normal na format ng Miss Universe pageant sa base sa nakasanayan natin sa Miss Universe eksena nga, di ba? So, at ito pa mga karagkarag, ang isa sa mga pa-issue ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media sa naging palok at pa-outfit ni Celeste. Hindi ko ma-explain kung bakit nila nilait yung pa-outfit at palok ni Celeste. Hindi ko rin maipaliwanag or speechless ako. Kasi nga, anong mali sa naging pa-outfit ni Celeste? Nilait nila ng todo na nagmukha daw si Celeste pilot, nagmukha daw si Celeste security, nagmukha daw si Celeste yung sa movie na Men in Black na mga tagapatay ng mga alien. Okay lang sila? O nasobrahan sila sa ginaw sa New Orleans, yung mga basher ni Celeste na mga kapitbahay natin? Anong gusto nilang ipasuot kay Celeste sa interview? Yung naka-sequin-sequin? Yung naka-full layered na gown? O gusto nilang magbikini si Celeste? Diba? O gusto nilang gayahin yung apalok niya ng mga kandidata nila ni Celeste na parang pupunta ng ballroom. Diba? Siguro yun yung gusto nilang ipasuot kay Celeste. Pag suotin nyo ni Celeste, ibabash naman nila. Ngayon, nag-formal si Celeste na talaga interview, pang-interview talaga yung datingan ng palok at pa-outfit ni Celeste. Pinutakti nila. Pag hilo, may mag-shut up sila. Uy, nagkapamahaw baka sila mga karag-karag, no? Or nakatulog baka sila, or puyat lang talaga sila sa kakaabang sa paano magiging eksena ng pambato natin. Diba? Napaka-formal kaya yung dating at outfit ni Celeste, lalo na yung dito sa yung pin niya na mapa ng Pilipinas tapos may perlas. Ay, wala silang pag ganun. Diba? Tapos, kumakalait sila sa naging palok at pa-outfit ng pambato natin. Para bang ang nila, ang galing-galing nila sa fashion. Bakit hindi nila pagsabihan yung kandidata nila, Nakatutok lang talaga sila ba? Hala si Celeste, hala si Pins, hala si Pins. Anong suot ni Pins? Oh, ganon. Tapos pag hindi nila, tututututut, ganon na sila. Pag iba yung kandidata nila ay mga inata, ay magpa-playing victim jud ang mga kanahan.
sila kay Celeste, purag yun sila kana bitaw. Well, perfect jud kaayo ang ilang kandidata as in. Maka-high blood sila sa mga karkarag. Tugnaw pa jud tugnaw pa kaayo ba makaingon jud kag, "Hey, murag yun sila kana bitaw." Wow! Wow jud ta sa kanilang pandalait sa ating pambato, no? Makaingon jud pag So, yan ang mga karag-karag. At habang ang nakikita ko yung mga picture ni Celeste sa interview niya sa Miss Universe 2022, masaya ako at sana good luck sa ating pambato at alam naman natin na nakaya niya talaga yung interview na to. Sana nabigyan siya ng mataas at malaking score ng mga judges, diba? So, ano na lang talaga tayo, kapit talaga tayo na ilalaban talaga ni Celeste ang laban na to sa Miss Universe 2022. So yan ang mga karag-karag, ano yung masasabi ninyo sa naging ganap ngayon sa palok ni Celeste sa Miss Universe 2022 na kung saan pinagtaasan at nilait na naman ng ating mga kapitbahay nga dahil sa naging pa-outfit niya. At base nga sa mga video na kumakalat ngayon mga karag-karag tungkol doon sa mga pa-interview ba sa isa sa mga US channel yata yun sa NBC, di ba? So try daw natin panoorin itong mga karag-karag. Let's watch. Please introduce yourself once. Hello everyone, I am Celeste Cortese, Miss Universe Philippines. Okay, you just came out from the interview. Yes. How was it? It was great. It was our first time to see the judges in person, and it was such a good moment. I believe that this is our chance to really let the judges know us better. So I'm very happy of the result. Would you do it differently if you had a second chance in the interview? I wouldn't, because I really stepped inside the room wanting to show myself and who I am, being authentic in front of the judges. So I really hope that they appreciated that, and I wouldn't want to change anything. Can you please say something to your fans and your supporters? I just want to say thank you so much for all the people following me, supporting me, and loving me unconditionally. You guys give me so much strength every single day, and I love you so much. Thank you so much. Thank you. Yan ang mga karag-karag, narinig na natin si Celeste Cortese. So ano yung masasabi ninyo? Mag-ingay tayo sa comment section, and don't forget to like and subscribe my channel, Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag, and see you in my next vlog. Bye-bye!